Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dito na siguro lalagapak ang kandidatora nitong si Bongo, dahil po mga kabunyog, nagsumiti po kasi ng petitions ang dating Solicitor General ng Pilipinas na si Jose Anselmo Cadiz sa Korte Suprema, na kung saan doon po sa kanyang petition. Hinihiling niya na busisiin at kalkalin ang naging gastos ng nakaraang administrasyon sa pagbili ng COVID vaccine sa panahon ng pandemya. Dito po mga kabunyog, malalaman talaga kung mayroon nangyaring korupsyon sa pagbili nitong mga COVID vaccine. Kung magkataon po mga kabunyog, dawit dito itong si Bongo, dahil po mga kabunyog kung maaalala po natin. Isa po si Bongo na naatasan na bumili ng nasabing vaccine, at kung mapatunayan na mayroon talagang nangyaring korupsyon, sigurado apektado nito ang pagtakbo niya sa darating na halalan. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraang pangbalita na kung saan bumili noon ang Administrasyong Duterte ng mahigit 75 billion na halaga ng COVID vaccine. Our hanging question earlier, meron ba tayong budget, Secretary Wendell, para sa vaccination? Alam mo, Sec Martin, yan ang laging pinag-uusapan namin ni Senator Bong dahil siya nga chair ng Committee on Health sa Senado, at kami naman sa economic team, ina-anticipate na namin na kailangan talaga ng mas malaking pundo yan. Sa ngayon, mayroon tayo naka-standby na 10 billion sa Bayanihan 2 for the procurement of vaccine. Bagamat sa susunod na taon, under the National Expenditure Program, meron lang nakalagay doon na 2.5 billion na initial budget for the procurement. Pero sa huling report ni Secretary Sani Dominguez kay Pangulong Duterte in the last meeting namin, ay sinabi niya na nakahanda na ang ating pamahalaan na gumastos hanggang 73 billion pesos para nang sa ganon ay ma-vaccinate natin ang kulang-kulang 60 million Filipinos or more para ma-attain natin yung tinatawag na herd immunity. So with that, hindi na tayo dapat kabahan dahil marami pong pamamaraan na kung saan malilikom yung pera na yan. At sinabi na nga ni Senator Bong kanina, it could be bilateral, multilateral, or direct loans from ADB or World Bank, or a combination. So wala po tayong dapat na alalahanin. Pagka po si Pangulong Duterte nagsabi na kaya ng gobyerno, totoo po yung sinasabi niya, at kami naman sa economic team ay talagang nakahanda na maglikom ng pera para po matustusan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Okay, so nothing. The Philippines aims to come up with 73.2 billion pesos to pay for the COVID-19 vaccinations of 60 million Filipinos. In a meeting with President Rodrigo Duterte on Monday, November 23, Finance Secretary Carlos Dominguez III says the fund will come from different sources. He says 40 billion pesos will come from multilateral agencies like the Asian Development Bank and World Bank. 20 billion pesos will come from domestic sources such as Land Bank, Development Bank of the Philippines, and government corporations, while the remaining 13.2 billion pesos will come from bilateral sources from countries where a vaccine is being developed. Dominguez estimates it would cost around 1,200 pesos to vaccinate one Filipino, and with the 73.2 billion peso fund, it can vaccinate at least 60 million Filipinos. Health Secretary Francisco Duque says this number is enough to achieve herd immunity in the country. Yan mga kabunyog, na panood po natin itong nakaraan pang balita hinggil dito sa pagbili noon ni Digong kasama sina Bongo ng COVID vaccine. Alam naman namin at naiintindihan namin na kailangan talagang bumili nito para mabawasan at hindi na kumalat pa ang nasabing sakit. Pero ito ang malaking tanong, kung nagamit talaga lahat ng pera sa pangbili ng vaccine lang, bakit nagpupumilit itong mga nagpetisyon na malaman talaga kung saan napunta ang pera? Kung alam lang nila ang total ng halaga ng biniling vaccine, hindi na sila magkukumahog na lumapit sa korte para kalkalin lang ang nasabing pagbili nitong vaccine. At saka, napunta ba talaga ang 75 billion pesos na pera sa pagbili ng vaccine? Or ang iba nito ay nabulsa?
Ito mga kabunyog, may ipapanood po ako sa inyo. Ayon po kasi sa balitang ito, marami raw nasayang na vaccine na humigit sa 22 milyon na halaga ng vaccine ang hindi raw nagamit noong pandemya. Losses due to COVID vaccine wastage here in the Philippines may have reached 22 billion pesos. The health department says around 44 million jabs went to waste, with each dose estimated to cost 500 pesos. DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergeri says majority of those wasted doses had expired due to short shelf life. Vergeri maintains the same trend can also be seen across the world as the growth rate of vaccine uptake slows down. Ang pangunahing dahilan ng wastage, mga kababayan natin has to be informed, may dalawang klase ng wastage para sa pagpinag-usapan ng bakuna. Meron tayo ng open vial na wastage, meron tayo ng closed vial na wastage. When we talk about open vial wastage, this includes yung mga bakunang nasasayang o nasisira dahil kasi nabuksan na yung bakuna tapos hindi ganun kadami ang dumating sa bakunahan, hindi naubos. Yung iba naman nabuksan pero hindi tama yung tiringgilya na ginamit. This closed vial wastage kung saan meron din tayong mga operational wastage katulad nung nasisira ang bakuna dahil sa kalamidad, disasters, halimbawa, o di kaya may mga nasunog tayong bakuna before. Yung iba naman because of temperature excursions, katulad nung kapag i-distribute o i-deliver. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong nakaraan pang balita. Grabe, hindi lang nakurap yung pera bagkus naging pabaya pa ang ating gobyerno noon panahon ni Digong. Dahil sa mga nasayang na vaccine na nagkakahalaga ng 22 million pesos. Napunta lang sa wala. Ganitong halaga, dapat nakatulong na sa maraming mahihirap na Pilipino. Grabe, anyway balik po tayo sa topic na ito. Panoorin naman natin ang pag-file ng petition sa Korte Suprema ng dating Solicitor General ng Pilipinas na si Jose Anselmo Cadiz. We will file a petition which hopefully will compel government departments into releasing yung mga documents as regards the purchase of vaccines in 2020, 2022. So kung naalala natin, yung mga pagbili ng mga vaccines noong araw ay hindi inilahad yung mga dokumento. The cost of the vaccine was like 113.5 billion pesos. Ganon kalaki, 113 billion pesos. So we want the Supreme Court right now, hopefully, to compel the departments into releasing those documents para malaman natin kung totoo ba yung mga presyo o kung may overprice. Sa laki ng halaga ay this is imbued with public interest and therefore dapat malaman ng taong bayan kung totoo at tama yung presyong ibinayad dun sa mga vaccines na binili noong 2020 up to 2022. For the information of everybody, halos isang taon na ho kaming humihingi ng mga dokumento sa mga departamento. And we were met with denial after denial. At yung DOH pa nga po ay hindi man lang kami pinansin at hindi sumagot. So hopefully pag nailahad namin sa Korte Suprema itong bagay na ito na sabi ko nga ay involving a large amount of money, ay i-compel yung mga departamento na ipakita sa publiko yung
mga pagbili at paano binili yung mga vaccines para malaman natin lahat kung sa tamang bagay at sa tamang presyo ba binili yung mga vaccines na yun. Sir, aside sa transparency, ano pong end goal sana natin in requiring the disclosure of the amounts of vaccines? The end goal is public interest. The end goal is for us to know and for us to be able to reasonably gauge kung tama yung mga presyo. Kasi yung ibang mga bansa, pag nag-aangkat ng mga vaccines, ay sinasabi kung ano yung presyo. Ganun naman po, di ba? Pag bumili ka, dapat alam ang presyo. Lalong-lalo na ang pera ay pera ng taong bayan. So, yun po yung aming interest dito. Lahat po tayo, makikita natin at malalaman natin kung tama o hindi. At kung meron namang katiwalian, ay bahala na po na sampahan ng kaso yung mga tao na involved dito. Opo, madam, ganito po, may requirements po yung pag-disclose ng mga dokumento. Under the Freedom of Information Act, meron po tayong mga steps. Dapat sumulat sa mga departamento, dapat hintayin ang sagot nila, dapat ay pag dininay, mag-appeal ka pa, ang dami hong proseso at 4 na departamento po ang aming sinulatan. DBM, DOF, DOH at COA. Sir, kung habang may anomalyang nangyari na, by any chance, may research po kayo na mababa naman kasi yung presyo na talaga? Yun hong presyo na mahigit 100 bilyon. Doon lamang po ay talaga namang malaki na. Pero siyempre, hindi natin malalaman ang buong katotohanan kung hindi natin makita yung dokumento. Kasi we have to compare. Meron ho tayong tinatawag na pagpakita at pagtingin sa presyo na ibinabayad ng iba para sa ganitong uri ng vaccine. Sir, sa Mandamos, may ibang relief pa ba tayong hinihingi? Well, sa ngayon ho, dahil yun lang naman ang aming ginawa under the Freedom of Information Act, doon na muna po tayo. Doon na muna po tayo. Sir, mga procurement ng Duterte administration or 2022 up to 2020 up to 2022 po. Buong taon po ng 2020? Bali, nag-umpisa po yung pandemic, di ba? Nagkaroon tayo ng lockdown ng March. At umpisa noon, a few months after, nag-angkat na po tayo ng mga vaccines hanggang sa taong 2022. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi nitong dating Solicitor General na si Jose Anselmo Cadiz na papanagutin niya raw ang responsable dito sa pagkorap ng pera ng bayan. At isa na dito itong si Bongo, kaya po mga kabunyog namimiligro na itong si Bongo. Kung lumabas na ang katotohanan, nangunguna pa naman siya sa survey sa pagkasenador. Pero kung lumabas na at kumalat na sa ating mamamayan ang katarantaduhan nitong si Bongo, sigurado ito na ang kanyang paglagapak sa kanyang karera sa politika. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.